kami magpasimula sa aming Bible study. Dadating si na Sene. Miss, yun lang hindi ko alam. Yun lang hindi ko alam. Ay, hindi ko nadaanan. Eh, hindi naman. Hindi nga lumabas kanina, hindi siya nakita sa Hindi kuya. ako nakapasok dyan sa loob. Hindi ko alam yung... Baka masama pa kayo. Nag-iba na siya ng bahay. Wala, hindi lumabas. Hindi nagpakita, masama pa kayo. Okay po, magandang hapon po sa ating lahat. Tama po ang dating ni Ate Ana. Tayo magpapasimula na ng ating gawain. Ang opening prayer po ngayon ay si Ate Lilia at ang closing ay ako. Ako na closing. Ako ang closing. Sige tayo manalangin. Takilang Diyos, pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin sa hapon ito. Patuloy po na itinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon, dahil ikaw ay mabuting Diyos. Lord, sa hapong ito, ang aming pong dalangin, samahan niyo po kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. At nawa, Panginoon, patuloy kaming lumago sa pagkakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na nandito ngayon nakasama namin na mag-aaral ng iyong salita. At dinadalangin din namin, Panginoon, yung iba pa na dadating, nawa po ay idako mo po sila dito sa hapong ito upang sama-sama kaming mag-aral, Panginoon, ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Bago po tayo magpasimula ay makakarinig tayo ng tanging awit. Walang iba kundi si Ate Beth. Huwag mong hawakan para hindi mamatay. Ilan yung sinulat ni Paul na libro? Hindi ko naintindihan. Ilan yung librong sinulat ni Paul? Tracy.
So tunay nga na ang Diyos natin ay walang katulad at dakila pa. Ha? O, ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Walang iba, ang gagamitin ay ang Ate Lilia. Okay. So last time, ano nga yung pinag-aralan natin? Baka nakalimutan nyo na dahil lumipas na ang... Yan ka, ano ang title? What does it mean to be a Christian? What does it mean to be a Christian? Na, mahirap pa maging Kristiyano? Hindi. Very good. Kasi ang iba sabi nila mahirap. Hindi pa nila nasubukan. Tama ka Ano dyan. daw? Hindi pa daw nila nasubukan maging Kristiyano. Kasi pag Kristiyano ka, marami kang i-give up. Na? Ayaw Yung nila mga pangarap mo. Siyempre kung ano yung nais ng Diyos para sa buhay mo, yun ang siyang masusunod. Yung mga naisin mo, yung mga konsepto mo. So ang konsepto ng Diyos ang siyang dapat masunod. Na? Ang iba, hirap na hirap silang maging Kristiyano daw. Pero ako, naranasan ko rin naman maging nagpasimula. Parang hindi naman. Susunod ka lang naman eh, di ba? Parang may nanay ka. Oh, ito yung mga pinagbabawal ng Diyos, di wag mong gawin. Di, walang hirap. So, ewan ko, para sa akin, hindi naman mahirap. Okay, ngayong hapon, may dala kayong ballpen and notebook. Okay. Pag-aralan natin ang kabuuan ng Biblia. Kasi hirap na hirap kayo maghanap. Na? So, dalawa ang dibisyon ng Biblia. Luma, dibisyon. Dibisyon ng Biblia, luma at bago. Ang lumang tipan ay binubuo ng 39 books. Mula Genesis hanggang Malakyas. Ang bagong tipan ay binubuo ng 27 books. Mula Mateo, Bahaya. 27. Mula Mateo hanggang Pahayag o Revelation. Total of, sumahin ninyo, ilan yan? Ilan lahat? 66. Okay? Tignan nga natin kung 66 nga ba. Batin nyo nga ang inyong Bible. Tignan nyo yung table of contents. Dito. Bilangin nyo. Ano-ano yung mga lumang tipan na libro? Para maging ano yun? Para sa sige, pwede kayo mag-chorus. Ano yun? Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang, Deuteronomio, Josue, mga hukom, Ruth, unang Samuel, pangalawang Samuel, unang mga hari, pangalawang mga hari, unang mga kronika, pangalawang mga kronika, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, mga awit, mga kawikaan, ang mga ngaral, ang awit ni Solomon, Isaiah, Jeremias, mga panganunoy, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Zephanias, Haggai, Aparias, Malakias. Talaga bang 39? 39. Sino dito ang nakabasa na ng 5 books sa Old Testament? Wala. 4 na lang. Yan. Sa loob ng 2 taon, hindi kinabasa ng Bible. 3.
Baka luktaw-luktaw kayo magbasa. Ha? Kailangan basa, hindi nyo maiintindihan. Halimbawa, Genesis muna lahat. Ha? So, sa loob ng 2 taon, walang nagbasa ng Bible. Laktaw-laktaw. Pinipili lang kung ano yung gusto. So, from now on, lagi ko kayong i-update ano ang nabasa ninyo. No? Hindi pwedeng, kasi pag kayo ay tinanong ng ibang mga pastor, sa akin ang feedback niya. Hindi po kayo tinuruan. So, from Genesis, dito ninyo makikita yung history ng creation. Alam niyo na ba ito? Ano ko na to sa inyo, ibahagi ko na. Tama sa namin. Genesis, buong Genesis. Na? So, 2. Ano pa rin? 1. Kita pa rin. Kahit nahalo-halo kayo, magbasa kayo ng 1. No? From now on, basahin nyo, pasimula kayo. Kung gusto nyo Genesis, Genesis. Kung gusto niyo Mateo, Mateo. Yung gospel. Ano nga yung gospel? Ilan yun? Ay, tayo dyan. 2 taon ko kayong inaralan. Matthew, Mark, Luke, John. Yan ang gospel. Ano ang nilalaman ng gospel? Pag sinabi natin gospel, ay ibig sabihin noon, Sa Tagalog. sa Tagalog, kahit hindi Tagalog, ano ang pagkaintindi ni pag sinabi nating gospel? Sa English. Ha? Sige, Bet. Nandiyan na yan sa dulo ng nilang. Dali, inilahin na lang natin. Pag sinabi natin, read the Gospel of St. John, Matthew, Word of God. Word of God. Pag sinabi natin gospel, ano ang connotation noon sa atin? Ano ang dating? Wala kang dating. Pag Ang sinabi dami mo, pa palang ituturo sa inyo. buti na lang pala ito ang kasi nga, hindi kayo nagbabasa, kaya hindi niyo alam. Pag sinabi natin gospel, ito yung kapanganakan, paglaki ni Kristo, ang kanyang kamatayan, ang pagkabuhay na maguli. Yun yung kanyang outline ng kanyang buhay. Ito yung Kanyang gospel. Na? At ang gospel, good news. Good news. Mabuting balita. Yung sinabi niya, good news yun. Mm. Kasi kapanganakan ni Kristo. Pero, mabuting balita. Ang pinaka-tamang. Good news. Good news. Ito yung buhay ni Jesus. At ang kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Na? Kung sinabing gospel, alam nyo na ha. Tingin na naman kayo lahat sa akin. Okay, ang New Testament ay magpapasimula, mag-jot down kayo. Ang New Testament ay magpapasimula sa Mateo hanggang Revelation o pahayag. Ano to? Kaya mapalad kayo ha. Ang sa ibang church hindi ito tinuturo. Sige nga, tingnan nga ninyo kung ilang bilang yung libro na yan. Yung bago po, 27. So, 27. Ang luma, ilan nga? Ilan? 39. O, tanda niya, 39, 27 equals 66. Old and new. Ang division, luma at bago. No? Luma, kasaysayan yun. Yung mga nangyari no, sa panahon ni Adan, hanggang doon sa kapanahonan ni Eva at Adan, hanggang doon sa dulo. Panahon ng mga propeta, panahon ng mga magagaling na tao ng Biblia na sinugo ng Diyos. Panahon ni Josue, panahon ni Nehemiah, panahon ni Amos, ni Zechariah. Ito yung panahon
panahon ng mga propeta, ng mga hari, ang lumang tipan. Okay. Tandaan ninyo yan, ha? Ang lumang tipan ay kwento tungkol sa mga Israelita. The chosen people. Ayan. So, chosen people. Naging bansa sila 1945. Sa panahon na yon, alam niyo ba kung ano ang lupa sa Israel? Bato-bato. No? Pero, naging matagumpay sila. Number 1 ang Israel sa technology. No? Tignan ninyo, noong 1966, bago-bago bansa pa lang sila ay nilusob ng 6 na bansa. Yung mga karatig niya, Iran, Iraq, Lebanon, Russia, mga kalaban. No? Gaza. Wala pang Gaza. Hindi, Gaza kasi lugar sa Israel yan. Sa loob ng 1 linggo, ang lahat ng iyon ay nalupig nila. Bakit? Bakit kaya? Bagong bansa pa lang sila niyan, ha? History ang pinag-aaralan nyo. History yan, hindi yan tinuturo sa ibang churches. Ito lang nagtuturo kami. Kahit pumunta kayo doon sa iba. Bakit natalo nila yung six nations na kumakalaban sa kanila? Mantalang Israel, napakaliit. Okay, bago-bagong bansa pa lang sila. Bago pa lang na... Ano kaya? Is it? Wala namang maling answer. Wala ba? Wala, sige. Meron pa silang Ha? Meron silang Diyos. Meron silang Diyos. No? Tama yan. Kasi sila ay pinili. The chosen one. Na? Pag pinili ka ba, hahayaan ka ba ng Diyos na malupig? Siyempre, hindi. Na? Dahil nandoon yung protection ng Diyos. Alam niyo ba ang mga pinapalipad na mga pasabog ng ibang bansa? Sinasalo lang yan ng pangsalo nila. Minsan may nakakalusot, pero sinasalo nila. Ang Lebanon, one of the wonders of the world yan kung tawagin noong araw. Pero dahil sa gera nila, ngayon ay devastated na. Ibig sabihin nasira na yung kagandahan ng Lebanon. Kalapit lang yan. Iran, Iraq, Israel, nandito pagkali. Ang Israel ay parang Makati lang. So, picturein nyo yung kabuuan ng Makati. Ilang square meter lang yan. Na? Pero ganoon pa man, ang Diyos ay nakatunghay sa kanila. Sa ating buhay kaya, pwede ba nating sabihin na tayo ay manlulupig instead na nalulupig? Manlulupig tayo dahil meron tayo Diyos na nauuna sa atin. Sa bawat laban natin, hindi natin laban yun. Unless kasalanan yung ginagawa natin. Na? Eh dapat, lagi tayong nasa, sabi ko nga sa iyo, right path, yung tamang daan. Na? Okay. Hindi niyo kalimutan yung mga sinishare ko sa inyo. Ang bagong tipan ay kwento tungkol kay Jesus. Merong 3 libro ang bagong tipan. Na? Ang 3 libro ng bagong tipan ay historical o kasaysayan, Pauline letters o yung mga sinulat ni Pablo, at ang huli ay general books. Ang inyong assignment next meeting, tignan ninyo kung alin-alin ang historical, ano yung mga sinulat ni Pablo, at yung general books. Hindi ko i-feed sa inyo yan, ang ganyan-ganyan. Magbasa kayo. Isa anong pangalan? Pangalawa, Pauline. Pauline.
Paul. Paul, tapos I-N-E. Pauline. Pablo yan, si Pablo. Pauline letters. So, assignment ninyo, tignan ninyo kung ano yung historical. Pag sinabi natin historical, ano yun? Kasaysayan. Pag sinabi natin Pauline letters, yung mga sinulat ni Paul, ilalay nyo si Paul, si San Pablo, na dating Saulo, no? At yung general books. Okay? So, yan ang ating libro, na? Yan ang ating Bible. Punta tayo sa another topic. Okay lang kayo mag-umpisa magbasa ng Bible. Yung isang chapter. Chapter by chapter, pwede rin naman kayong paudlot-udlot, pero magbasa kayo na isang buong chapter. Okay. Sa lumang tipan muna tayo. Merong siyam na pangunahing panahon sa lumang tipan. Sabihin nyo na pag mabilis at hindi nyo na-catch up. Siyam na pangunahing panahon sa lumang tipan. Pangunahin. Number 1 ay paglikha o creation. So pag sinabi natin paglikha, kwento noon ni na, ano ito? Ano ba unang nilikha? Adan at si Eva. Si Adan at si Eva. Alam niyo na ba yung kwento noon? Na-share na namin sa inyo? Okay. Ano ang kasalanan ng unang tao? Pagsuway. Pagsuway, yan ang tandaan ninyo. Hanggang ngayon naman, ang kasalanan talaga ay pagsuway. Na? Sinabing, huwag mong kunin yan. Eh, gusto mo eh, dahil magandang kulay. Kuha ka kahit hindi iyon. So, ang paglikha ay, ito ay nagpapatungkol sa paglikha ng unang tao, paglikha ng mundo, mga kasaysayan ni Noah, Tower ng Babel, si Cain at si Abel. Sino ang pangalawang asawa ni Adan? Ay, wala pala. Namatay na pala. Si Abraham pala yun. Ilan ang naging anak ni Eva at Adan? Terti babae, 30 lalaki. Kasi 930 yata siya namatay eh. 930. Noong panahon, kaya ito nga ang kasaysayan, ang mga nakatala lang yung mga anak na lalaki. Ang mga babae, second class citizen yan para in-check. Na? Hindi yan sinasama sa census. Okay. Ikalawang panahon na sa lumang tipan ay patriarka. Patriarka. Pag sinabi natin patriarch, ito ay kwento ni na Abraham, Isaac, at Jacob. Patriarka. Patriarka. Ito ay kwento ng mga taong si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Ito ay sumasaloob ng, ang kwentong ito ay sumasaloob ng 200 years. Na? Ang haba. Ang haba ng kanilang kwento. 200 years. Sabihin ninyo kung hindi nyo nasundan. Ang ikatlong panahon sa lumang tipan ay Exodo. Pag sinabi nating Exodo, ano ang nasa isip ninyo? Ay. Pag sinabi nating Exodo, ano ang nasa isip natin?
sasabihin ninyo, mahina tong church na ito, dito lang kayo matututo niyan. Eh, tapos sa kababasa ko, nakalimutan ko lahat ito. Na, pag sinabi nating Exodo, paglisan, Exit. exit. Kaya nga may kanta, this land is mine, God gave this land to me. Ano ang binigay ng Diyos sa mga Israelita kung sila ay lumisan sa Ehipto? Anong lugar? Okay. Mabubuting bagay. Hindi po, Hindi, yung lugar. lugar. Lugar po. Ano ba? Sabi ng Diyos, Moses, tipunin mo ang lahat ng Israelita at lumisan kayo dyan sa Ehipto at puntahan nyo yung dakong yun na inilaan ko para sa inyo. Ano kaya yun? Anong pangalan ng lugar? Pero ano yung mabubuting bagay? Oo nga, di ba? Kinento na yan ni Pastor Dan. Yung malalaki ang ubas, land of milk and honey. O, ano yun? Yung isang ganyan na ubas, 2 tao. No, parang isang buwig na ubas, 2 tao ang magpapasan. Anong lugar yun? Kanaan. Kanaan. Yes. Very good. Ha? Okay. Pang-apat, pagsakop o conquest. Pagsakop o conquest. Ibig sabihin ng pagsakop, kung dumating sila sa saan ba yun? Sa isang lugar sila humimpil at tinignan nila yung Kanaan. Totoo nga na marami ng tao doon, pero hindi naman yung nakalaan para sa kanila, para sa mga Israelita talaga yon. Kaya naggawa ng strategy sa pangunguna ni Joshua para masakop ang lugar na yon na nakalaan, inilaan para sa mga taga-Israel, mga Israelita. Pagsakop. No? Number 5, hukom. Ito yung mga panahon yung mga binabanggit ko panahon yan. Pag sinabi nating hukom, ano ibig sabihin yan? Panahon ng mga judge na pinamumunuan ang mga tao ng mga hukom sa loob ng 400 years. Yung sa Exodo naman, ang mga tao, ang mga Israelita ay naging alipin sa Ehipto sa loob ng 400 years din. Ang tagal. Anong number na tayo? 5 hukom nga. Number 6, kingdom o kaharian. Nagkaroon ng mga hari na to. Na? Sa loob ng 400 years. Later on, ang Kanaan ay naging, anong pangalan? Ano ang pangalan pinag-aaralan natin? Ano na ang pangalan? Israel. Israel na yan siya. Number 7, exile. E-X-I-L-E. Sa loob ng 17 taon na pagka-exile ng pinuno ng Israel matapos masakop ng dayuhang bansa. Ang Israel ay nasakop din ng mga dayuhang bansa. Number 8, okay na. Number 8, the return o pagbabalik. Ang pagbabalik ng mga Israelita sa Jerusalem upang itayo muli ang syudad at ang templo. Na? Number 9, silent period.
Ito yung mula Malakay hanggang Mateo, merong 400 years na silent, no? Parang hindi na nila pinag-uusapan ang Diyos, kaya ito yung silent period. Okay? So ano-ano yung mga siyam na panahon ng lumang tipan? Paglikha, Mm. Patriarka, Mm. Exodo, Mm. Pagsakop, Hukom, Mm. Kingdom, Exile, The Return, Silent Period. So tandaan niyo, ang silent period from Malakay up to Matthew. Ha? So, para sa assignment ninyo, basahin niyo yung paglikha. Genesis yan. Buong chapter ng Genesis at sa pagbabalik ng lawin at ng agila. Yan ang ating pag-aaralan. Titignan ko kung talagang hindi kayo masuwayin at kayo ay masunurin sa inyong teacher. Ha? Genesis, paglikha. Okay. Ang unang tao ay si Adan. Ang unang ama o patriarka ay si Abraham. Abraham. Ang leader ng Exodo o ng paglisan ay si... Ay, wala na sumagot. Moses. Ha? Moses, Moses Exodo, sa Exodo. siya ang nag-exit ng mga tao. Ang leader ng mga army sa pagsakop ng Kanaan ay si Joshua. Joshua. Ang pinakapamosong hukom ay si Samson. Nabasa niyo yan si Samson? Hindi pa rin. O, kilala niyo. Ano ba si Long Samson? hair na malaki. Long hair. Long hair. Ang pinakakilalang hari